Okay? So, update tayo ngayon sa aking pa rin po ay patuloy na bumabiyahe papuntang Cotabato. So kami dito, ang dinaanan po namin ay bundok ng Mindanao, Bukidnon. Kaya tinatawag siya na Bukidnon kasi nakikita yung mga kaoke. Kitang kita nyo, bundok talaga, bukid na bukid talaga, kaya tinatawag siya ng Bukidnon. So sa ngayon, sa pag-travel ko ngayon sa hapon ito, nakasabay ko pala si Brother Joey ng Mindanao. Sa ano po siya mga kaoke, sa ano yun na barangay mo, ano ba? Ano po siya mga kaoke? Alameda North Cotabato. So siya po pakilala ko sa inyo, sa mga nood, sa mga hindi pa nakakilala sa kanya. Siya po isang minsan po nagaganap na pastor sa relihiyon ng born again. So siya po nagtuturo tungkol sa ating Panginoon. So ini-invite ko siya, ini-encourage ko siya na gagawa po siya ng page para mai-share po niya ang kanyang kaalaman regarding sa Biblia o Panginoon, kung paano natin kikilalanin ang ano pa talaga ang nakasulat sa Biblia, or gaano ba talaga o importante ang word na Diyos. So abangan nyo sa inihikayat ko sa kanya na gagawa siya ng page para mai-share niya yung kaalaman niya, hindi lang sa pagtuturo niya, na hindi gamit ang social media. Kaya na-advise ko po siya mga kaoke na gagawa siya ng page para yung pagtuturo niya sa ating mga kababayan, hindi gamit yung Facebook, para sa mga nakakatulong din kasi ang social media, lalo na sa ating mga kababayan na halos wala na oras magsamba dahil una problema, transportasyon, puro trabaho. Gaya po yun ang ating mga kababayan na dito sa probinsya, ang hirap ng buhay, so walang magawa kundi puro trabaho, lalo na sa ating kabataan. Malaking importansya po ito mga kaoke, yung pagiging religyoso at malaman yung ano ba talaga ang word na Panginoon. So abangan nyo po sa page na gagawin ni Brother Louie. So maraming salamat sa panonood. Good afternoon. So yan po mga kaoke, yung dinadaan namin, napakabundok to mga kaoke, sa gitna ng Mindanao. Sobrang bundok na mga kaoke. Mga kaoke, dito kami sa Wao, bayan ng Wao. Kami may bababa at bibili kayo ng tubig, nakakauhaw. Magkano po tayo? 15. Ilang, 15. Ano yung malang? Di na. So, Wao. Ito ay bayan ng Wao. Ating mga kababayan dito sa Wao. Hey, kuya. Ito po yung conductor ng bus na sinasakyan namin. Yun. Driver pala, driver. Hey, wala kami bagong video. Video is fire. Video is fire, bago. Bagong uso. Bagong panahon, bagong uso kayo. So, napakasaya po dito sa probinsya, tahimik, presko. So, okay kayo dito sa probinsya, mga okay. So marami po ditong paninda, hindi kayo magutom. Kasama ko nga si Brother Louie. Kami po ay bibili ng merienda at tal nagugutom. Nagugutom ka na, Brother Louie. Nagugutom na. O yun o. Lamig kayo. Nasubukan mo na to? Yun. Di ko pa natala yan. Lamig kayo na siya. Lamig kayo eh.
Pastilan ay. So dito sa bayan ng Wao, yan, ito yun. No? Marami po din pagkain, no? Kasi tawag ganito eh. Ang tagit eh. Sa sapin-sapin. Kami pa kakain ng sapin-sapin, no? Sapin-sapin. Ito te, biko. Biko. Magkano ang biko te? 12. 12. 12. Isa te, isa. Magkano lahat ate? Uy. Ah, nalaglag pa. Ay, dalawang sa pinta-pin tapos. Kaya kaya. Ano ba? 36. Biko. Nakapin ka ba? Ito pala si Kuya... Ah, yan pa, yung kabayan dito. Si Kuya... Oh, magandang hapon. Ayun, shout out. Ayun. Katabato din to. Ah, Cotabato. Baka magkasabay nga kayo sa flight na eh. Siguro. Kanina. Sa... Aling dalawa, sir. So yan po si Kuya. Yan po kasabay ko sa paglipad sa Himpapawid. Okay, kauno na lang. Sa ano, airport. So, yun. Bumaba din siya at nagugutom siya. So ngayon, nagmimerenda kami ngayon. Dito kami sa bayan ng Wao. Nagmimerenda kami. Yung ating mga kababayan dito. So, napakaganda po dito sa ano, probinsya. Wow! Maraming pagkain. Maganda po dito, maraming pagkain. Pag wala kang pira, hindi maganda. Hindi okay. Kailangan may pira para okay kayo. So, yung mga driver natin, oh. Yan. Okay, maraming salamat. God bless. Okay kayo. So tapos na, sasakay kami ulit ng bus. Pagpatuloy namin ang aming paglalakbay. At bumili kami ng merenda at kami nagugutom. Yun. Ang ating bossing, hari ng kalsada. Kahit lubak-lubak, paligo. Kami nagugutom mga ka-okay. Hindi okay kasi nagugutom kami. Ay, lumampas kami ng konti. Wow. Ito yung sapin-sapin. Yan pong sapin-sapin. Kung hindi nakakilala niyan, sapin-sapin. Ito naman Biko. Biko. Yan Biko. So, pamilyar rin sa Manila. Yung Biko kasi marami. Ano yan sa Manila? Kakanin. Kakanin yung Biko. Sa Bisaya, Biko. Sa Tagalog, yun yung tinatawag nyo na kakanin. Ano ba? Oo. Kaya sabihin sa Manila, pag sabihin mong mabili ng Biko ay pagtawanan ka ng taga Maynila kasi hindi na kita yung Biko eh. Eh, yung kakanin Kakanin. naman dito sa, ano, sa atin. Marami yun. Pag sinabi kakanin, yung mga pagkain. Ah, Biko, yung iba yung mga luto. oo. Lutong, Lotong probinsya, no? tawag doon kakanin. Yung kakanin naman dito, kakanin talaga pero sa Maynila, ibang tawag yan eh. Yeah, malaking kaibahan. So, magmerinda tayo mga kaupi. So, medyo mahaba-haba po yung ano, paglalakbay namin mga kaupi. Sarap. Lami kayo. Okay, kayo. Okay kayo talaga, lami kayo. Oh, dito lang makikita yung sapin-sapin sa ano, sa Mindanao. Colorful. Parang rainbow, colorful. Lami kayo ni siya. May layer. Yun, may layer pa. Oh. Lami kayo. So ngayon matitikman natin kung anong lasa nito. Yun, oh. Colorful siya. Oh. Lami kayo ni talaga siguro. Lami kayo. Yummy. Masarap po siya siguro. Paano siya? Parang ubi. Lami kayo. Parang diet po siya mga kasi medyo matapang siya mga kalong. Pero masarap. Lami kayo. Malapit na sa Cotabato. So, malapit na ho kami sa Cotabato. Malapit-lapit na. Hindi minuto ha. 2 oras pa. So, sa paglalakbay namin mga kauki sa mga nanonood, talagang
adventure po ito kasi hindi nataanan namin, bundok ng bundok talaga. Sa mga mahilig mag rides sa mga bundok, napakaganda yung view po dito sa Mindanao. Very challenging po ito sa mga hero ng kalsada natin, yung mga driver, mga bus driver natin. Very challenging sa kanila mga kauki. Dito yung bundok mga kauki. Bundok na dyan asin. Nasa himpapawid kami ng bundok mga kauki. Talagang napaka-adventure yung namin. So kumaga inikot namin yung probinsya ng Mindanao. Kami naglalakbay sa bundok. Napakagandang tanawin mga kauki. Okay kayo. Grabe po yung daan dito mga kauki. Parang kang sumakay ng bangka. Maalon. Sa Mindanao yung kalsada dito may mga checkpoint, so kailangan yung bus huminto tapos bababa yung pasahero. So ito po yung policy ng ano dito, kalsada dito, may mga sundalo nagbabantay para safety sa mga pasahero. So yan po yung sinakyan namin mga kauki. Kami po ay bumaba at yung bus namin sinasakyan, in-inspection ng mga sundalo at pulis. So grabe po talaga dito sa Mindanao probinsya, napakahigpit. Talagang sinisecure talaga ang seguridad at safety yung pasahero na sumasakay. So ngayon sasay kami ulit, tapos na mag-inspection yung pulis, sakay ulit kami. So 2 oras pa para kami makarating. Yan. Grabe yung ano namin biyahe namin mga kauki. Napaka-adventure tour. Enjoy. Pero hindi ka magugutom kasi maraming pag may mga pag may mga bus stop, baba kakain. Ang mahirap kung wala kang pambili, magugutom ka. No good, dili okay. Kung may pira kang dala, okay kayo, hindi ka magutom. Para pag nadudumi ka o naiihi ka, hindi ka maabutan ng pagsabog ng pandog mo kasi may mamahihintuan na iiyan. Open siya, open kasi mga puno sa mga damo. Pwede yun, ibuhos ang lahat ng galit ng puson mo. Okay kayo talaga.
The best. Kaya kanina yun, yung mga puno doon na binuhusan namin kasi akala namin may sunog. Kaya nagtutulungan namin, binugahan namin ng ihi. Yun. Wala yung init ng panahon. Okay kayo. Wow! Oh my God! So yan po mga kauki, patuloy pa rin ang aming paglalakbay sa kabundukan ng Mindanao. So ang dinadaanan namin from Cagayan de Oro going to North Cotabato, ginagawa po namin ng mga bus driver is shortcut. Kasi kung hindi mag-shortcut, ay abutin talaga mga 3 araw, 2 araw ang ikot mga kauki sa buong Mindanao. Parang nag-tour ka na sa buong Mindanao kung hindi mag-shortcut. Kaya ang ginagawa po ng mga bus driver mga kauki, shortcut po sila. From Bulwa, Cagayan de Oro bus terminal, shortcut po sila ng bundok ng gitna ng bundok ng Mindanao. So ngayon nandito kami sa kabundukan ng Mindanao mga kauki. So nakita niyo naman yung kalsada, talagang pang veteranong driver talaga. Napakatirik at saka yung parang tinatawag na snake road. Paahon, sobrang ahon, tapos baba na naman. Napakatirik ng daan. So wala gaano dumadaan na sakyan, parang bus lang talaga dito. Pero napakaganda yung kabundukan. So hindi namin mga kauki, napakatirik ng daan mga kauki. Napakaganda ang tanawin ng kabundukan mga kauki. Kita yung view, pang tourist adventure talaga yung view mga kauki. Simpleng pamumuhay lang ating mga kababayan dito sa probinsya ng Mindanao mga kauki. Kaya laking truck, ang ganda ng bahay. Mga produkto nila, saging. Kapal ng saging mga kauki. Napakalawak ng mga lupa. Napakagandang tanawin. Preskong hangin. Yan. Ganito talaga ang buhay sa probinsya ng Mindanao. So mga kauki, napakalabangin po yung daanan dito sa Mindanao. Napakabangin. Ito yung tinatawag nila na snake road. So nakita yung mga kauki, napakahirap talaga to. Napaka-challenge po to sa ating mga bus driver. Sobrang bangin, tapos biglang siko, paliko. So nakita yung mga kauki, yung mga pasahero natin, public kapit na. Talagang napakalupit ng ating mga bus driver. So, shout out po sa ating mga rural bus driver ng Mindanao. Nakakatakot po yung daan mga kauki. So yung mga pasahero, talagang siguro sanay na sanay dito mga kauki, yung mga pasahero dito. So kita yun, napakaganda yung bundok. So salamat sa panonood mga kauki. Abangan nyo sa sunod na video ang aking ipopost. So huwag kalimutan mag-follow and subscribe my YouTube channel. Maraming salamat po sa pasubaybay sa aking mga video. Thank you and God bless. Bye bye.